ako. Ang pag-uusapan po natin ay Together Forever. Sino ba ang kanta nito? Rick Astley. At ang text po natin, kapiraso na lang yung kinuha ko. And so shall we ever be with the Lord. And so shall we ever be with the Lord. Alam niyo po, ang pinakamatinding pinananalikan ng tao ay yung pagkakaroon ng isang pangmatagalang relasyon. Di ba? Kaya nga po sa pag-aasawahan, ano ang pangako? Till death do us part. Sa pagkakaibigan naman, laging nasa walang iwanan ang energy. Di ba? Ano man ang mangyari, walang iwanan. Alam niyo po, maganda yan, bakit hindi? Pero sa katotohanan, lahat ng relasyon sa ibabaw ng mundo may expiration. Tulad ng senior ng kapatid kanina, pag namatay ka, natatapos na lahat yan. Puro memories na lamang ang ating aalalahanin sa tuwina. Pero, ang pangako ng Diyos ay isang relasyon na di kaya tibagin ng oras, maging ng kamatayan, at maging ng eternity. Kaya nga po sa katotohanan, ito po ay hindi lamang, hindi pakiramdam mo lang. At yan po ay hindi po yan turo din ng reliyon. Ito ay 100% garantisadong katotohanan para sa atin. At bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. O Panginoon namin Diyos, purihin ka sa umagang ito, dalangin namin ang iyong gabay sa aming mga puso't kaisipan, at ikaw rin ang lumagay sa aming bibig. At kami nagtitiwala dahil ikaw ang nag-utos sa amin na pagkatiwala namin sa iyo lahat ng bagay. At ikaw, Panginoon, ang dalangin din namin maluwalhati, maparangalan sa umagang ito. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang pag-uusapan po natin ay isang napakagandang katotohanan na makakapiling natin ang ating Panginoon Diyos magpakailanman. Alam niyo po, ang Panginoon, meron siyang tinatawag na divine time clock. Ito ay isang orasan na tayo lamang ang makakaunawa. Yung salitang tayo lamang, yan po yung merong kaugnayan lamang kay Kristo. Dahil yung walang kaugnayan si Kristo, wala silang pakialam sa mga nangyayari sa ibabaw ng mundo. Nagugulat na lamang siya sa mga nangyayari. Ang mahalaga po nito, meron tayong sinusundan na Biblia. Sa Biblia niya maraming lamang hula na kailangan munang matupad bago dumating yung tinatawag na rapture ay yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Magaganap muna ang mga hula sa Biblia. At siguro, hindi ko nababalikan yung ibang mga hula. Yun na lamang unang Pasko. Bakit ba mayroong Pasko? Kasama sa hula yan na mayroong darating na tagapagligtas. Tagapagligtas. At kailan lamang nabasa ko, alam niyo po, mayroong kasing hula na magaganap sa pagdating ng pag natapos yung rapture, magkakaroon ng Great Tribulation period, meron itatayong third temple. No? At kailangan, pag nagtayo ng temple, meron tinatawag na high priest. At alam niyo, meron akong in-appoint na high priest sa Israel. Ang pangalan niya, Baruch Kahin. Bakit kailangan sila maglagay niya? Akala ko nga kahapon, yung senior ng kapatid na balita, sinupok daw ng missile, yun daw mosque sa Jerusalem. Sabi ko, ayan na. Kailangan na matayo yung third temple. Pero fake news pala. Pero alam niyo, kailangan maganap
yung pagtatayo ng ikatlong temple. At yan, malapit na yan. Okay? Ang timing po ng Panginoon Diyos ay talagang nakabalance eh. Perfect. Ika nga, flawless. At makikita natin yung mga nangyayari ngayon ay talagang hindi na po yan biro. Unti-unti nang nagaganap yung mga katotohanan. At meron pong tinatawag na mga signs sa huling panahon. At titignan muna natin sandali yung mga signs na yan. Katulad yan. Alam nyo, yung tinatawag na kapanganakan ng Israel, ang orasan ng Panginoon nahinto. Tumigil. Bakit? Kasi ang Israel, alam niyo, nawala yan eh. Sabi nga sa Isaiah, sa Psalms 83:4, nagkaisa yung mga bansa sa paligid. Halika, magsama-sama tayo at burahin natin sa mapa. Burahin natin yung mga Israel na yan. At alam niyo, nangyari yun. Ang Israel, nagsipangalat sa buong mundo. Nagkawatak-watak yan. Kaya kung mapapansin ninyo, bawat bansa yata merong Hudyo. Ito nga lang sa Pilipinas, may namimit na naman yung mga Hudyo eh. Isang kapatiran nga natin, nandun eh. Isang Hudyo eh. Dumalo pa ng BTC. Nagkawatak-watak po sila. Pero ang pangyayari niyan, hindi po pwedeng mangyari ito kung hindi papanganak ang Israel. Kaya sabi yan sa 66:8 ng Isaiah, hindi ko na po na isulat. Ang sabi po riyan, sinong nakarinig ng ganyang bagay, sinong nakakita ng ganyang mga bagay, ipinanganak baga ang lupain sa isang araw? Ito po ay nagpapakita ng isang dakilang gawain ng Diyos na kung saan isang bansa ang ipinanganak ng isang araw. At alam niyo kung ano yun? Yung Israel, ipinanganak ng May 14, 1948. Kaya ngayon ang Israel, lumabas na uli. Na dati natulog, nawala. Ipinanganak. Kaya naman malapit na ang katuparan ng mga hula na nakasentro sa Israel. Kaya kung nakikita niyo yung mga nangyayari sa Israel ngayon, yan ay part ng orasan ng Panginoon. Yung divine time clock. Yung pamumulaklak. Yung pamumulaklak ng puno ng igos, yan po ay binanggit ng Panginoong Yesus. Babasahin ko na lamang po dyan sa Matthew 24 na yan. Sa Matthew 24:32 verse 24:32, sa puno ng igos nga ipag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Nagbigay ng talinghaga ang Panginoon. Pagka nananariwa ang kanyang mga sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa pintuan ng hari. Pag nakita yung pamumulaklak daw ng puno ng igos, bagamat ito'y practical na katotohanan, pero yan, alam niyo, sa Old Testament kasi, ang puno ng igos ay ginagamit na simbolo bilang isang bansang Israel. Kaya pag nabasa niyo ang Bible, nakita niyo puno ng igos, tinutukoy doon Israel. Pangalawa, sa New Testament, tinutukoy ang fig tree, ang puno ng igos, bilang isang orasan ng mga huling panahon. Kaya dito, makikita ninyo, ginamit ng Panginoon bilang sign. Ano ibig sabihin niyan? Pag nakita niyo, ayan na, pinanganak ng Israel. At ngayon, pangalawa, ano yung nangyayari? Magkakaroon po ng national restoration. Yung mga nagsipangalat ng mga Hudyo sa buong mundo, unti-unti, bumabalik na. Nagbabalikan na karamihan. Pero hindi pa solido, marami pa. At yan, nasa Isaiah 27, verse 12. Kayo'y mapipisang isa-isa o kayong mga anak ni Israel. Kayo'y mapipisang, matitiko. Okay? Nagkawatak-watak sila gaya ng isang sisiw sa inahin, ngunit sila ay ibabalik sa kanyang bayan upang matupad ang sinasabi sa Biblia. Ang susunod po riyan ay yung future restoration. Yung pagbabalik ng Israel sa kanilang lupain, tandaan nyo, simula pa lamang yan. Sumunod yung pag-aakay ng mga kaluluwa, pabalik. At tandaan niyo, darating yung panahon na magkakaroon ng future restoration.
Yan po ay yung pagkilala nila kay Jesucristo bilang Mesaya. Kasi ang Hudyo, hindi sila naniniwala kay Kristo, kay Jesus Christ. Darating yung panahon na yan. Future pa po yan. At binanggit yan sa Romans 11, verse 26. At sa ganito yung buong Israel ay maliligtas. Romans 11:26. Yung pangalawa, yung modern birth pains na yan, yung paglago niyan, nag-escalate na po yan, yan po yung mga makikita natin mga palatandaan bago dumating yung huling panahon, lalo na yung rapture. Sa Matthew 24, verse 6, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw na mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, dadapat hindi pa ang wakas. Marami ng digmaan na nakalipas. Sunod-sunod nung araw pa, mas nung hindi pa tayo nag-i-exist. Yung mga World War I na yan, hanggang World War II, di ba? Marami na yan. Pero ngayon, yung mga recent, yung nangyayari, ba, yung katulad ng Russia at saka Ukraine, hindi pa rin yata tapos yun hanggang ngayon. At nagkaroon ngayon ng recently na lamang yung kampihan ng Israel at US. Tapos, tinira nila itong Iran. Pati yung Lebanon, yung Yemen na yan. At ngayon, bumuwelta naman ng Iran. Sino-sino ang mga tinira ng missiles ng Iran? Di ba, narin yung Israel. Kailan lang yung Tel Aviv. Tapos yung Iran, yung Bahrain, UAE, Jordan, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Saudi, Norway. Pati din naman, pati ngayon yung ginagawa nitong Iran ngayon, piniperwisyo yung Hormuz Strait, yung daanan ng pag-deliver ng mga langis. Kaya naapektuhan ng natin ngayon, ang gasolina, di ba? Nagtaas ang bigla kasi winawasak na. No? Malaking problema yan, mga kapatid. Matindi yan. At hindi biro. Ito man ang nakikita nangyayari. Yung pagtaas na lamang ng presyo ng gas. Sasabay tiyak dyan, bilihin yung mga bilihin. Yung mga prime commodities, di ba? Mabigat na problema yan. Tapos yung technological readiness, kung mapapansin ninyo, yung mga ID system, kinukuha lahat yung mga info ng bawat tao. Sino sa inyo wala pang national ID? Obligado yan. Kakailanganin ninyo yan pagdating ng panahon na yun. Inihahanda na ang tao. Yun na lamang pagkakaroon ng RFID. Dati wala naman yan. Cash, di ba? At tapos yung mga CCTV na yan. Paghahanda lamang yan. Para pagdating ng Antichrist, pagdating ng tribulation period, tandaan ninyo, hahantingin lahat ng walang tatak. Sinabi nga po yan sa Revelation 13, yung tatak na 666, hindi ka makakaiwas dyan. Pag hindi ka nagpatatak, papatayin ka. Mabigat yan, hindi ka makakabili. May sakit ka, wala, hindi ka makakapagpa-hospital. Mabigat yung panahon na yan. At sumunod po dyan yung Northern Coalition forming. Ito, babasahin ko. Meron yan. Anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog, na prinsipe sa Ros, sa Mesek at sa Tubal, at manghula ka laban sa kanya. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako ilaban sa iyo, O Gog, na pangulo sa Ros, sa Mesek at sa Tubal. Yung hula na yan, kung mapapansin ninyo, yung Gog, yan po yung tao. Yan yung mamumuno dito sa Magog. Yan po yung land. At yung mamumuno sa Gog, yan po yung prinsipe sa Ros. Yung Ros, ayon sa maraming mga komentaris, tumutukoy sa Russia. So sa panahon natin ngayon, si Putin, yung sinasabing prinsipe sa Ros. Sabi nito, narito ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon Diyos. Kasi kaawayan ng ng Israel Yung lahat ng mga nakapaligid na yan sa Israel, kalaban lahat yan. Kaya laban niyang Panginoon Diyos sa kanila. Sabi rito, aking ititihid ka sa palibot at kakawitan ko ng mga pangbingwit ang iyong mga panga at ilalabas kita at ang iyong buong kawan, mga kabayo at mga bayo
na nasusutan silang lahat ng buong kasangbataan na malaking pulutong na may longki at karasal, silang lahat ay nangagtatangan ng mga tabak. Ito raw, Ross, itong Russia na ito, ano sabi? Lalagyan ng hook sa panga. Kaya kung siya ngayon ay nakafocus sa Ukraine, ikakawin niya, pipihitin niya. Kasama yung mga kaalyansa niya at lulusob sila sa Israel. At hindi pa nangyayari sa ngayon. At ngayon magkakaroon po ng tinatawag na pag-aalyansa. Kaya nga sabi sa verse 5, ang Persia, ang Kus at ang Put ay kasama nila, silang lahat na may kalasal at turbante. Ang Gomer at ang lahat ng mga pulutong, ang sambahayan nito, Dharma, sa mga pinakauling bahagi ng Hilagaan at lahat ng mga pulutong, maraming bayan na kasama mo. Maraming binanggit. At yan po, yung Ross, kanina nga binanggit ko sa inyo, yan yung Russia. Yung Persia, yan yung Iran. Yan po yung mga old names. Yung Kush, yan po yung Ethiopia sa Old Bible. Yung translation ng Bible noon, ang tawag sa kanya Ethiopia. Pero sa panahon natin ngayon, ito yung tinatawag na Sudan. At yung Meshech, Tubal, Gomer at Togarma, yan po yung Turkey. Northern, Southern, Eastern, Western. Ano sabi? Sila'y mag-aalyansa. 5 bansa. Pag nabalitaan niyo yan, na sila'y nagkaroon na ng pagkakaisa, tsaka sila sasalakay sa Israel. Pero, paano magaganap yan? Kailangan magkaroon muna ng trigger. At ano yung trigger na yan? Sabi sa verse 11. Ayan. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, mangyayari sa araw na iyon, na mga bagay darating sa iyong pag-iisip at ikaw ay magpapanukala ng masamang panukala at iyong sasabihin, ako'y sasampa sa lupain, may mga nayong walang utang, sasampahin ko sila sa nasa katahimikan na nagsisitahang tiwasay silang lahat na nagsisitahang walang puta at walang kahit mga halang o mga pintuang bayan man. Pansinin niyo, itong mangyayari yung darating daw sa kanilang pag-iisip, yun yung sa pagmumuno ng prinsipe ng Ros. Lahat ng mga kaalyansa niya, mag-iisip daw sila ng masamang panukala. Sasampa raw sila sa lupain may mga tayong walang puta. Ang tinutukoy nila, ang Israel. Di ba yung walls nila doon sa Gaza, nasira na yan. Ngayon, open na yan kung tutusin. Pero, meron munang mangyayari pag nasa katahimikan. Yung katahimikan na yan, sa ngayon magulo. Di ba? Panay ang bomba ng Iran sa Israel. At itong Israel naman, tinitira din ba yung Yemen, yung Lebanon, talagang magulo pa. Alam niyo, darating yung point na magkakaroon muna ng sandaling katahimikan, kapayapaan. At yan yung binanggit sa 1 Thessalonians 5, verse 3. Darating daw yung sandaling kapayapaan. Sabi doon, at kung magkagayoy, darating ang kanyang wakas. Kaya pag ang gera na yan medyo tumigil, tandaan na kaya ito sa verse 3, no? Pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila hindi makakakatanang sa anumang paraan. Darating bigla raw yung problemang malaki na yan kapag nagkaroon ng kapayapaan. At tandaan ninyo, mangyayari yan dahil nasusulat sa Biblia. Kaya yan, inaantay lang natin sa ngayon. Kaya nga sabi sa inyo, divine time clock. Sinusundan natin yan. Sa ngayon, magulo pa. Pero tandaan nyo, pag yan biglang kumalma, nilalakad ngayon ang peace treaty. At ang lumalakad niyan, alam ko, yung manugang ni Trump. Buong mundo yan. Peace treaty. Kailangan magkaroon ng sandaling kapayapaan at biglang darating ang pagkawasak. Hindi natatalo ang Israel kung tutusin. Pero darating yung panahon na yan, sasalakayin siya din. Ngayon, sa nakikita nating mga senyalis na ito, mga kapatid, ano ang inyong magiging pakiramdam? Ano ang inyong iisipin? Nakakatakot. Alam nyo, napaisip nga ako nung kailan lang eh. Nung inatake yung oil depot ng Saudi, yung oil depot ng mga iba't ibang lugar, ano mangyayari sa atin?
pag nawala yung gas, hindi makakapag-operate. Ang marami nating mga gamit, sasakyan, lalo na ang sasakyan. Sabi ng iba, mag-electric na lang ako. Ang problema, gagamit ka ng electric, gagamit ka rin ng energy. So, hindi rin yung solusyon. Siguro, pinakamagandang solusyon, kabayo. Pero alam nyo, sa kabila ng mga katotohanan ito, bagamat makakaramdam tayo ng takot, pero tandaan nyo, isang simpleng katotohanan lamang, malapit na ang rapture. Nasabi nga kanina, nasa mga pintuan na nga. Kaya kung nararamdaman nyo ito, no, ano ang dapat nating isipin? Ang tanong, ako ba ay nakakasiguro na? Kaya nga, magandang alamin natin ang magandang kalagayan na meron ng isang tunay na Kristiyano sa harapan ng Diyos. Number one, together in position. Ito po yung pakikipag-isa natin kay Kristo. We are permanently placed in Christ. Kanina nga, nung sinishare ng kapatid yung verse na ito, sabi ko, nasilip yata nitong anak ko yung mensahe ko. Kasi, sabi niya, purihin naman ang Diyos sa Ama ng ating Panginoon Jesucristo na siya nagpala sa atin ng mga pagpapalang spiritual, ano? Pag sinabi niyo yung salitang kay Kristo, yung salitang sa Kanya, mahalagang katotohanan yan. Dahil alam niyo, ang biyaya ng Diyos sa atin, nakakapit kay Kristo. Kaya yung kantang In Christ alone, napakahalaga niyan. In Christ. Walang ganito sa Old Testament. Ang mga tao sa Old Testament, walang ganitong klase. In God, yes, yung Ama. Pero yung pangako sa New Testament, malaking pagkakaiba sa kanila. Kaya itong panahon na ito, na panahon ng biyaya, mapalad kapag ikaw ay na kay Kristo. Yung salitang pinili ayon sa pagkapili niya, yan po ay sa pamamagitan ni Kristo. Bakit sinasabi ko ito? Kasi ang akala ng iba, mayroong nagtuturo na yun daw mga pinili na yung iba. Totoo ba yun? Eh kung pinili na, paano yung hindi pinili? Kawawa naman. Pero hindi po ganon. Dahil ang John 3:16, for God so loved the world. Lahat, walang pinipili. Yun daw, pag-ibig ng Diyos, yung ginawa ni Kristo sa krus, yan ay para sa lahat, ino-offer niya. At hindi rin po sa pamamagitan ng lahi. Hindi kung ikaw ay isang Hudyo, ikaw na yung pinili maligtas. Pinili sila noon para sa ibang layunin. Para sila gamitin, magpahayag ng salita ng Diyos. Pero nireject nila ang Kristo. Kaya tayo ang mga pinili na tinatawag, ito yung sumampalataya kay Kristo, nagpaligtas kay Kristo, nagkaroon ng buhay na wala hanggan, ipinatawad lahat ng kasalanan. At alam nyo, yung salitang upang tayo maging mga banal at mga walang dungis, paano ba tayo magiging banal sa harapan ng Diyos? Dahil ba magpapakabait ka? Susunod ka sa mga kautusan? No! Yung binanggit kanina ng kapatid, yung imputed righteousness, yan yung katwiran ni Kristo, yung kabutihan ni Kristo, yung kabanalan ni Kristo, ipinalit sa iyo. Yan yung divine exchange. At yung kasalanan mo, yung karumihan mo, kinuha niya, ipinako sa krus. Kaya napakahalagang katotohanan na kaya ka naging banal, hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo na siya yung ibinilang na makasalanan. Ibangin niyo, napakabanal, matuwid. Pero siya naging may kasalanan dahil sa iyo. Yung kasalanan mo, dapat ikaw magbayad. Siya ang nagbayad. Matindi ang ginawa ng Panginoon at siya ay dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Alam niyo sa Old Testament, ang Israel, kaya sila nagiging banal kapag naghahandog sila ayon sa kautusan. Ayon sa kautusan. At binanggit niya sa Leviticus 19 verse 2. Ngunit sa New Testament, ang isang tunay na mananampalataya ay nagiging banal, pinawalang sala sa harapan ng Diyos sa oras na siya ay naligtas. Kaya kung ikaw ay naligtas na, ikaw yung banal. Ikaw na yung perfect sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, positionally, banal tayo sa harapan ni Kristo kasi tapos na yan. Isang beses lang yan. One-time act of faith.
Lord, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko, bigyan mo ako ng buhay mula na tinatanggap kita sa aking puso. Tapos na yan, kung ginawa mo na yan. Pangalawa, yung pagiging banal, progressive sa pang-araw-araw na buhay. Binabanal ka. Pero yung pagbabanal na yon, hindi na yan, wala na yung kaugnayan sa kaligtasan. Once na ikaw ay nagpaligtas na. Yung pang-araw-araw na yan, yan naman yung may kaugnayan sa yung fellowship sa Panginoon. Nagkakasala tayo sa tuwina. Kaya nga ibinigay yung 1 John 1, 8 and 9. Pahayag daw natin sa Kanya, patatawarin tayo, lilinisin tayo sa lahat ng yan. Yan yung tinatawag na ongoing work sa ating buhay. Pangatlo, yung perfect position natin is we will be presented faultless. Yan po yung future completion ng kaligtasan na meron tayo. Future completion. At yan yung pagdating ng rapture, dadaling ka na roon. Yung Holy Spirit na nakatira sa iyo, mawawala na yan, dahil haharap ka na doon, mamimit mo na ang Panginoon. Ang ating posisyon sa Panginoon ay secure at hindi po yan mababago. The moment na tinanggap mo si Kristo as Lord and Savior, yung Holy Spirit, binaptize ka, yan po yung tinatawag na baptism of the Spirit. Yan yung pagiging born again. Yung baptism of the Spirit, hindi yung nagkikisay ka. Hindi yan, hindi po yan. Ang baptism of the Spirit, yun yung na-born again ka, tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay. Kaya nga po, binanggit nga po sa verse 13 ng 1 Corinthians, for by one Spirit, we are all baptized into one body. Hindi yung baptism sa tubig yan. Yan yung baptism of the Spirit nung ikaw ay maborn again. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Yung buhay mo na dating marumi, makasalanan, wala na yon sa harapan ng Diyos. Itinago na, ikinubli na yan. Ipinatawad na lahat yan nung siya ay ipinako sa krus. Kaya ngayon, ang padrino mo malakas. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo yung isang cheque, pag yan ay diniposito sa iyong account, pag yan ay nandunan, yung pera, in the account na. Hindi ito partially in, hindi ito conditionally in, hindi ito temporarily in. Ito po ay secured doon sa account mo. Wasang cheque. Kaya ganyan din mga kapatid, kapag ikaw ay sumampalataya, ikaw ay diniposito rin kay Kristo. Ikaw ay permanente na nakaposisyon sa Kanya. Kaya mahalaga yung kay Kristo at sa Kanya, pinaulit-ulit ko. Hindi relihiyon na hindi yung sarili mong ginagawa. Ang spiritual account mo ay eternally secure. Secure na secure. Bakit? Dahil hindi ito nakapangalan sa iyo, kundi nakapangalan kay Kristo. Kaya mahalaga yan. Your position is fixed, settled, and eternal. And secondly, together in presence. Ito naman po yung tinatawag na daily communion. Nararanasan po natin ang daily communion na yan sa Kanya. Ngayon pa lang, nararanasan niya. At ang tawag po dyan, fellowship. Meron tayong fellowship kay Kristo dahil siya ay nasa sa atin. Kaya nga maalala niyo yung Revelations 3:20 na sabi niya, narito ako nakatayo sa pintuan, tumutok-tok, kung ikaw ay kumatok, pagbuksan mo ko, sabi niya, ako yung hapong kasalo mo at ikaw ay kasalo ko. Meron na kayong fellowship nung siya ay patuloyin mo sa iyong puso. Kaya nga, sabi rito, and I am with you always to the very end of the age. Kasama mo siya mula nang ikaw ay sumampalataya. At yan, wala nang iwanan. Hindi ka rin niya pababayaan. Mahalagang katotohanan na yan. Kaya nga mahalaga, mga kapatid, nagpe-pray. Marami nagpe-pray. Pero iba yung continuous prayer. Yan ibig sabihin, nagkakaroon ka, meron kang continuous na connection sa Kanya. At mahalaga rin yung pagde-devotion sa umaga. Kung talagang alam mong siya ay nasa sa iyo. At mahalaga rin yung binabasa mo lagi, ang Biblia. Kasi sa ngayon medyo yan ang
napapabayaan ng marami, no? Alam niyo, tandaan natin, ang kanyang presensya ay real and accessible. Kaya hindi ka magagawa at mapagtatagumpayan dahil kasama mo siya. Ano man ang nangyayari sa ating buhay. At mabigat. Sa araw-araw, marami tayong pinagdadaan ng problema. Di ba? Pero anytime na tumawag tayo sa Kanya, diringin ka niya agad-agad. Kagabi nga papunta kami ng Green Hills Nagdadrive si kapatid na Francis. Punong-puno yung Green Hills. Talagang laging puno yan. Alam niyo, pagpasok namin, wala talaga. Umikot kami isang beses. Pray ka agad kami. Lord, Ikaw na po mag-provide sa amin ng aming parking. Alam niyo, ganun lamang. Na-share ko nga agad sa mga kapatid kagabi. Ganun lamang, biglang yung pagkahinto namin ganun, habang nagbababaan sila, misis, yung mga kayong kapatiran. Siya paglabas naman ng isa, tapat na tapat pa ng pinto, papasok ng mall. Sabi ko, talaga ang Panginoon. Anytime you call, ano man ang karamdaman, ano man yung pinagdadaanan niyo, prayer. Just one call away. Alam niyo, napakahalaga ng fellowship sa ating Panginoon. Sabi kasi sa John 15, kayo manatili sa akin at ako sa inyo, gaya sa kanang limang pagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gaya hindi naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Yan ang katotohanan. Dito ay pinakita yung sanga, kapag hindi ka nakakabit sa puno, ano mangyayari doon? Mamamatay yun. Pero ito, marami kasing gumagamit ito, ang tinutukoy nila raw ay pwede rin mawala ang kaligtasan mo. Hindi. Dahil ang tinutukoy po rito, pagbubunga. Di ba? Hindi kayo makapagbubunga kung kayo hiwalay sa akin. Tinutukoy, pagbubunga, hindi kaligtasan. Kaya ito sinasabi ng Panginoong Yesus, kasi may relasyon ka na. Kaya kung may relasyon ka na, intact na yan. Kaya nga kanina, positionally secured. Bakit? Kasi pinatawad na lahat ng kasalanan mo At forgotten na yan. Kaya napakagandang katotohanan yan. Ang tinutukoy po riyan na pagbubunga ay pananatili kay Kristo. Ang tawag po dyan, fellowship. Pag nananatili ka sa Kanya. Kaya yung pagbabasa ng Bible, pananatili yan. Pag hindi ka nagbabasa, ano mangyayari sa'yo? Di ba nangihina ka? Pag hindi ka nagdi-devotion, pag-gising mo sa umaga, darating ang maraming problema, bombarded ka na kaagad ng sari-saring inis. Di ba? Stress. Galit. Pero subukan ninyo, mag-devotion kayo. May iwasan niya. Continuous and conscious reliance on Him sa bawat sandali para sa ating spiritual nourishment. Sa ating Pinoy, meron tayong konsepto yung sama-sama, di ba? Sa pagkainan. Kumbaga, usong-uso yan sa Pinoy. Sa ibang bansa, hindi uso yan. Sa atin, napakaganda nitong kultura natin, Ang pagsasalo-salo sa kainan, tandaan natin mga kapatid, hindi lang yung basta kain. Yan po ay sharing, conversation, tawanan, pag-uusap ng mga konti-konti problema, at syempre, yung kagalakan na naranasan natin sa una. That's fellowship. Fellowship po yan. Ang nais ng Diyos, di lamang tayo nakaposisyon ng tama. Hindi ligtas ka lang. Kundi gusto niya araw-araw. Meron tayong fellowship sa Kanya. Walking together, talking together, living life together with Him. Pero ang tanong, may nakalaan ba kayong time para sa Kanya? O prenti ka na lang sa posisyon mo? Ito yung madalas kong banggitin. Taga-SSS. Maraming Kristiyano. Taga-SSS. Saved, seated, and satisfied. Wala nang pakialam sa fellowship. Wala nang pakialam sa ministry, sa pag-share. Sana hindi ganun. Kaya tingnan niyo, mga family ngayon, family relationship. Madalas na papabayaan. Minsan wala na nga usapan. Magkakaharap sa table. Paano nag-uusap? Cellphone na lang.
Magkakaharap, cellphone pa. Nagkukwentuhan, nakababad sa cellphone. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Kaya huwag nating hayaan na ganyan din ang mangyari sa ating relasyon, sa ating pag-fellowship, sa ating Panginoon Diyos. And finally, together in promise. Forever with Him. Merong forever. Mga kapatid na natin, merong forever. We will be with Him forever, physically. Paano yan? Sana abutan natin ito, no? For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Ang Panginoon mismo, wala po siyang dami. Siya mismo ang bababa dito sa alapaap, hindi po sa lupa, sa alapaap. Meron daw isang sigaw. May marinig daw tayo. Oh, narito na siya. Dumating na siya with the voice of archangel. Mga singers yan. Yung mga archangel, may kantahan pa, no? Meron pa raw trumpet. Marinig mo, tarang! Darating na ang Panginoon. And the dead in Christ, meron nga lang konting protocol. Yun doon na namatay, na sumampalataya kay Kristo, ay una daw ibabangon. Okay? Tayo namang nabubuhay at narito, nananatiling buhay, ay dadagitin daw, kukunin daw, at dadalhin ng Panginoon. Doon kasi ang meeting place sa air, sa alapaap. At doon, pag nangyari na yun, sa Panginoon tayo, magpakailan-kilanman. Alam niyo yung uunahin daw yung mga patay? Actually, in the twinkling of an eye lang yan. Sabi nga po doon sa 1 Corinthians 15, in the twinkling of an eye, babaguhin daw tayo. Itong katawang ito na nabubulok, bibigyan ng isang katawang hindi namamatay, hindi luluha, hindi na magkakasakit. Yan ang kagandahan. At ipinangako rin ng Panginoon yan. Kaya nga tayo confident. Ipinangako rin po yan. Hindi ko lang pala nailagay. Yung John 14, 2 and 3. Ako'y paroroon o pagipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan, sabi ng Panginoong Hesus. Pangako niya ito. At muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Pangako yan ng Panginoon. Babalikan niya tayo. At alam natin ang Panginoon umakyat na. Nag-aantay na lamang tayo at nakikita niyo na ang mga signs. Nakikita niyo na. Nag-aantay na lamang tayo ng kanyang pagbabalik. Alam niyo, ang rapture, yan po yung blessed hope natin. Mapalad na pag-asa. Pagbalik ni Kristo. Tandaan niyo yung praise na sinasabing, so shall we ever be with the Lord. Yan po ay hindi itong physical na to. Yung tinatawag na resurrection at saka yung glorification, yan na po yung bibigyan tayo ng isang banal na katawan na sa Panginoon magpakailanman. Hindi lamang spiritual union, hindi lamang fellowship, kundi physical, visible, face-to-face sa Diyos forever. We will see Him, be with Him, and never be parted. Kaya nga, sa mga salitang ito, sabi nga ni Pablo, kaya mga aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Naaaliw po ba kayo? Yes. Naaaliw ba kayo? Yes. Amen. Marapat lamang kasi ang pangako ng Panginoon may katiyakan. Kaya nga, meron akong konting question. Ang pangako ba na makakasama mo si Kristo forever, ay nagpapabago ba sa iyong priorities, sa iyong worries, at sa paggamit mo na iyong oras at yaman? Kayo ang makakasagot niya, mga kapatid. Pero ang tanong, sinasa puso niyo ba? Sinasa puso niyo ba? Amen. Sapagkat hindi tayo nabubuhay para sa mundo ito. Nabubuhay tayo para sa mundong darating.
kung saan makakasama natin ang ating tagapagligtas together forever. Bilang pagre-recap, tanda natin, yung ating posisyon kay Kristo, settled na yan. Okay? Yung presensya niya sa ating buhay, available lagi, anytime, anywhere. Ano mang problema. Together in promise, 100% guaranteed. Tanda natin, ang bawat relasyon sa mundong ito may katapusan. Pero yung sa Panginoon, yan po ay forever. At ito yung paborito ng maraming talata. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos, sabi ni Pablo. Kahit ang kamatayan man daw, kahit ang buhay, kahit ang mga anghelo, demonyo, kahit ang bagay ng panahong ito, kahit yung future pa yan, lahat-lahat na. Binanggit ni Pablo. Pero ano sabi niya? Will be able, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Hindi na tayo kayang ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, okay na yun. Yun na ang the best. Pero mga kapatid, bilang hamon, alam ko, kung papayagan mo si Jesucristo na maging tagapagligtas sa iyong buhay, totoo yun, maliligtas ka sa tiyak na kapahamakan. At mga kapatid, umaasa ako na ginawa mo na ito. Sana nga kapatid, mayroong isang panahon sa iyong buhay na kung saan ay kinausap mo siya at tinanggap mo siya bilang yung Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. At kung yan ay ginawa mo, makakasama mo na siya sa muli niyang pagbabalik. Yan ang sabi rito ni He who testifies these things says, yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. Sabi ng Panginoong Yesus, yes, I am coming soon. Ang sagot ni John, Amen. Come, Lord Jesus. Uulitin ko, yes, I am coming soon. Sabi ni Jesus, ano yung sasagot niyo? Pagpalain kayo ni Panginoon.